Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po ang pag-uusapan natin itong pagkapanalo po ng TVJ sa korte kung saan sila yung mas kinatigan ng batas na nagsasabing sila ang tunay na may-ari ng Eat Bulaga at hindi po ang Tape Incorporated. So bago po natin simulan ng topic na yan, baka hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, pakipindot naman yung subscribe button at the same time, pakilike na rin yung video. Wala naman pong bayad yan. So, tuloy na po natin to. Magandang balita po ito sa mga sumusuporta sa TVJ dahil sila yung kinatigan ng batas na sila yung katunayan na sila ang may-ari at sila ang legit dabarkad. So, panoorin po natin ito. Maraming salamat sa Panginoon Diyos dahil nakamit natin. Ayan, makikita nyo naman sa suot nilang mga damit, sila na yung may hawak ng original na logo or ng pangalang Eat Bulaga. Kasi dati nakasulat lang EAT, Bulaga. Wala yung talagang, kumbaga, may mga dot dun sa E.A.T, Bulaga. Ngayon, kumpleto na, Eat Bulaga. So, confirm na talagang sila yung totoong may-ari or totoong may hawak ng Eat Bulaga. Ang matagal na nating ipinapanalangin. Yeah. Kahapon, January 5, natanggap namin ang desisyon ng Regional Trial Court, RTC Branch 273 of Marikina City tungkol sa unfair competition and copyright infringement case. Ito ang ilan sa nasasaad sa lumabas na court ruling. Quote, wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs, TVJ, and against the defendants, permanently enjoining defendants, Television and Production Exponents Incorporated, and GMA Network Incorporated from 1. Using the trademarks EB, Eat Bulaga, and Eat Bulaga and EB, including all the logos associated with the subject marks in its shows, programs, projects, or promotions, semicolon. And number 2, using the Eat Bulaga jingle/song or any part thereof in its shows, programs, projects, or promotions. And number 3, airing and broadcasting a playback of any and all recorded episodes, yung mga dati po mga episode ng Eat Bulaga, prior to 31 May 2023, its segments or any portion thereof in all channels and platforms. So yun, bali lahat pala ng kanilang kiniklaim tulad ng paggamit ng Eat Bulaga, yung logo, yung kanta, is lahat, ibibigay na lahat sa TVJ. Pati yung mga playback, yung mga replay, yung mga dati pang mga palabas nila, sila yung mas may karapatang gamitin. So, wala na pong karapatan yung Tape Incorporated at ang GMA na gamitin ng Eat Bulaga, ipalabas ng Eat Bulaga, i-play yung mga video, patugtugin ang yung jingle ng Eat Bulaga, pati yung mga apparels nila na may mga trademark ng Eat Bulaga, hindi na nila pwedeng gamitin. So, sila na yung mas mag-i-enjoy ngayon talagang, may enjoy na nila ng free. O hindi naman free, kumbaga free, maluwag na nila magagamit ngayon yung salitang Eat Bulaga dahil sila talaga yung may karapatan dahil sila mismo ang Eat Bulaga. Di ba nga sabi nga nila, ang Eat Bulaga ay ang TVJ at ang TVJ ay ang Eat Bulaga. So dito, maswerte pa rin nga rito yung GMA7 tsaka yung Tape Incorporated kasi hindi na naghabol ng ng danyos ang TVJ. Kumbaga ang inilaban na lang nila dito is yung magamit nila at hindi nagamitin ng iba pa or ng Tape Incorporated ang Eat Bulaga. Bali yun lang talaga ang hinahabol nila. So, pero kung tutusin, di ba, pwede silang humingi ng danyos dahil siyempre, magkano rin ang nawala sa kanila nung mga araw na hindi sila makapag-show gamit ang pangalang Eat Bulaga. Kasi,
naghanap pa sila ng pipwestuhan nila, yung studio na pupuntahan nila. So, ilang araw din yun. Parang a month yata ang inabot or less than 1 month. Pero di ba, kung iisipin mo sa isang araw, magkano ang kinikita sa mga advertisement nitong Itbulaga ng TVJ. So, kung hahabulin nila yung danyos doon, medyo malaki-laki yun. Pero, yun nga, sabi nga rito ni Tito Soto, ni Tito Sendo sa nakarang mga interview niya, hindi na yun ang hinahabol nila. Ang hinahabol na lang nila yung Itbulaga na mismong paggamit ng title. Yung pinakamas mahalaga sa kanila kaysa yung nawalang kita sa kanila. Kasi may mga report pa nga 'di ba na hindi pa nga sila nababayaran ng mga parang mga sweldo pa nila, 'di ba? Na may lumabas pang ganun. At saka malinaw naman talaga na sila yung may hawak dapat ng Itbulaga kasi ang pagkakaalam ko based sa research, nasabi naman nila yon, nag-start ang Itbulaga 1979. Ngayon, nag-produce nung team ng kanilang show, yung Tape Incorporated, 1981 yata or 1983, parang ganun, 84, basta ganun. May pagitan ng mga ilang taon. So, nakapag-register sila, 84 yata, mga ganun. So, doon pala makikita nyo, diba, na bago pa pumasok yung Tape Incorporated, pinanganak na yung Itbulaga, 1979. Yun nga na, hindi lang nila niregistered sa Intellectual Property Commission natin, yung mahawak niyan. Hindi lang nila niregistered until na i-register din ng trade ng Tape Incorporated. Siguro dahil nga sa tiwala, dahil siyempre sa tagal ba naman nilang mag-partner, almost 40 years, di ba silang mag-partner. So, parang hinayaan na lang nila na yung Tape Incorporated yung mag-register as owner ng Itbulaga. Pero yun nga, dahil nga siguro sinasabi nila na dahil sa naging greedy daw masyado yung Tape Incorporated, gusto nilang baguhin yung sistema, gustong palitan yung mga host, may mga gusto silang tanggalin. So, hindi nagustuhan nitong TVJ, kaya umabot sa punto na kailangan nilang maghiwalay. So, yun nga, dahil sa nangyaring yan, nagkademandahan, lumipat na ibang channel. So, ito na nangyari. So, base sa Regional Trial Court, RTC, na sila talaga yung totoong may-ari ng Itbulaga. Di ba? So, pero kung tutusin, pwede pang i-appeal ito ng kabilang partido ng Tape Incorporated kasi meron pang Court of Appeals tsaka meron pang Supreme Court. Pwede pa nilang gawin yon. So, tuloy lang natin to. Sinabi rin doon po na pursuant to sections 151.2 and 161 of RA o Republic Act 8293, ito po yung the Intellectual Property Office of the Philippines through its proper unit, head/officer, is hereby directed to cause the cancellation of the following trademark registrations in the name of Television and Production Exponents Incorporated from its records, database, and or registry. Ito, So, bali lahat pala, bibitawan na ng Tape Incorporated lahat ng may kaugnayan sa Itbulaga. Base doon sa binigay na resolusyon ng RTC, pati sa database nila, lahat ng, siguro pati hanggang archives nila, kukunin ng TVJ ang Itbulaga. the counterclaim of defendants Tape and GMA are hereby dismissed for lack of merit. So sa ilalim po ng 2020 revised rules of procedures for intellectual property rights cases, quote, any order issued by the court is immediately executory. End of quote. Ibig sabihin po, agaran ang pagpapatupad nito.
So dahil agaran daw yung pagpapatupad ng nung hatol ng korte, eto na ngayon ang nangyari dun sa Itbulaga ng Tape Incorporated. Bulaga. So, yun. Ang naging pangalan na nila from Itbulaga ng Kapuso or GMA7. Ngayon, ang pangalan na nila is Tahanang Pinakamasaya. So, nagpapasalamat din tayo rito sa Tape Incorporated na sumunod kagad sila doon sa utos ng korte na wag nang gamitin ng ng Tape Incorporated ang salitang Itbulaga. So, sumunod din na rin naman ang GMA7 dahil yun, nag-air na rin sila ng bago nilang show or bago nilang pangalan sa show na to ng Tahanang Pinakamasaya. So, tuloy panoorin muna natin to. Hello mga kapuso! Hello! Escape ka na naman ang Sabado ngayon. Tanghalian nyo, it's the first Saturday of January. Wow! Nako! Ay, nga pala, mga kapuso, nako, may balita tayong natanggap kahapon, ha? Kaya susunod tayo sa desisyon ng korte. Pero, fresh episode tayo mula ngayon. At laging good vibes lang, at love, love lang! Nako, dahil ang mahalaga, hanggat nandyan po kayo, nako, kami ni Paulo at ang ating mga kasama dito sa Tahanang Pinakamasaya, tuloy-tuloy ang tulong at saya at sorpresa or only sorpresa! Yes! So, yun. Nagpalit na sila ng pangalan. Buti lang, medyo na-timing din dahil nga nangyari yung decision is Friday. So, first Saturday nga, sabi nga ni Paulo, first Saturday of the year, of the month, yun nga, panibagong chapter na ng show na to. So, maganda naman na nadagdagan ng TV show kasi parang hindi naman manawa yung mga nanonood. Para at least 3 na yung panonoorin nila. Andyan na yung It's Showtime, ang Itbulaga, at ngayon yung Tahanang Pinakamasaya. So, maganda na magiging competition yan. So, lalabas na, pagandaan na sila ng show ngayon. So, yung ibang mga naboboring, meron na pagpipilian. Tulad ko, ako, hindi na ako masyadong nanonood ng mga TV show. So, ngayon, dahil meron ng panibago, so, paano ngayon magkakaroon na tayo ng comparison kung sino ba yung may magandang show. Di ba? Ngayon, magpapagandaan na sila ng show ngayon dahil kailangan nilang pagbutihin yung kanilang mga palabas para panoorin sila. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po.